Dear Santa, higit pa sa mga handog mong bagay na material, may mas nais pa akong matanggap ngayong Kapaskuhan. Yung kalikasang nagbibigay ng katahimikan. Yung handaang bago ko lang titikman. At yung pagdiriwang na ngayon ko lang mararanasan. Cheers! Cheers! Maugmang Pasko! Ito po ang usually inahanda namin during Christmas at saka New Year. Ay, saya! Punto sa Bicol! Lalapit na Pasko, wala nang mas hihigit pang regalo ang pagkakataong makasama ang pamilya at mga mahal sa buhay sa lugar na kumukuti-kutitap tuwing Kapaskuhan, ang Albay. Drew, wala munang diet-diet. Kain muna tayo. Digdi po sa Muya, pag Pasko po, nagtatao po kami ni mga regalo po. Drew, ini ang regalo sa imo Muya Pasko! Drew, ito ang regalo sa iyo ng mga taga-Malinaw. Bago pa man dumating si Santa, puno na ang medyas ko sa mga regalong ito na tatak Bicolano. Alright! Handog daw nila ang isang pamaskong pasyal, the Albay Province style. Mana, balonin daw magpasko digdi sa Muya. Merry Christmas! Ano, Christmas travel tayo? Teka. Di ba tayo sa Gardens by the Bay sa Singapore? No, we are not. Nandito na tayo sa Albay. Specifically, sa Orchard. At mukhang malaki yung kaparehas ng Orchard lighting system sa Gardens by the Bay sa Singapore. May temang White Christmas ang Christmas Village na makikita sa loob ng 12-hectare farm resort na ito. It's not only that I travel to Singapore. If you will notice the shape of it, it's parang we have to receive the blessing of the Lord, right? Yan po ang nag-inspired sa akin. And it's Christmas, we provided lights to show that the God blessing is always pouring on this place. May entrance fee rito na 500 pesos per person beros. Pero wag magalala, consumable naman sa restaurant nila ang 400 pesos dito. Sa dami ng Filipino food choices na pwedeng pagpilian, parang nag-Noche Buena na rin ang ating mga tiyan. Masarap to. Lasa siyang embutido sa Manila. Sa kanila pala, galatina yung tawag. Sarap. Ito yung native dishes ng Bicolano, yung pinangat. Bagay na bagay ang puto sa dinuguan. Dito ka lang makakatikim ng dinuguan na may gata sa Bicol. Pero ang bibong researcher natin na si Patrick, na proud Bicolano, may tips sa paboritong handa nila tuwing Noche Buena. Ito talaga yung hindi nawawala sa handaan ng mga Bicolano, ang patatim. Ito ang star ng Pasko. Nag-uulam kami ng patatim tuwing Noche Buena kasi naging part na to ng menu every Christmas. At Noche Buena, siyempre hindi naalis yung embutido, mayroon din patatim, saka crispy pata. Ang pansit, may iyahain na ba sa hapag sa bisperas ng Pasko? Dito sa Bicol, may kakaibang pansit sotanghon daw tayong masusubukan. Hindi lang nito pahahabain ang buhay natin sa susunod na taon. Mukhang magpapaulan din to ng malulutong na pera dahil sa twist nitong crispy noodles. Interesting. Ito pang isang the best sa Bicol, abaka. So, tigko ka po digdi, nanahiling po digdi abaka. Gigibo po ito kibag, may chinelas po. Tapos iga po kipigibo man pong parol. Bicol is one of the top producers and suppliers of abaca in the world. Pero nang magka-pandemya, maraming Bicolano na umaasa sa turismo ang nawala ng kabuhayan.
Ang animo ay naging Santa Claus nila, si Franz na bitbit ang regalo ng pag-asa nang buuin niya ang Ruyag community. Ang layunin nito, tulungan ng mga lokal na makagawa at makabenta ng iba't ibang handmade products. Kasi dati po namin negosyo ang tourism. So from that, nagkaroon po kami ng 5 weavers and then ngayon nag-grow na siya into 300 weavers. Natural na po sa mga Bicolano talaga po ang pag-handicraft. Isa na ito sa mga nakagisnan ng aming mga ninuno na pinapasa na from one generation to another. Bukod sa abaka, gumagamit din sila ng raffia o dahon ng buri at jute o yung sanga ng saluyot. At para sa Christmas edition ng kanilang handicrafts, lumilikha sila ngayon ng mini Christmas trees at iba't ibang Christmas ornaments gaya ng mga ito. So, pandemic baby po ito pero matagal nyo nang ginagawa. Opo. Pero ginagawa namin to since na maliit pa ako. Gumagawa na kami. Okay. Ang handicraft kasi dito sa Malilipot nag-start by 1970s. Isa sa mga miyembro ng Ruyag community at pinuno ng grupo rito, ang teacher at artisan na si Ma'am Jenny. Pero pagdating po sa durability, ano po, abaka pa rin po talaga yung pinaka-top na. Opo. Another product to, but this is abaka. Kung makikita natin, abaka pa rin. Ang galing no, parang, of course, Christmas tree talaga siya. Opo. Pero paano niyo po ginawa yan at gaano katagal yung May proseso? ano siya, sa ilalim baga, may makikita kang ganyan, may wire siya. Ang ganda ng abaka, aside from the durability, mapaglalaroan mo siya in different design. And hindi siya brittle kapag nilalagyan ng mga dyes. So katulad po nito, ito po ay abaka pa rin? Raffia po siya. Mukhang tinask akong subukan ang konting craftsmanship. Ito kasi kailangang matutunan mo. Naku po. Or else bibigyan kita ng 70. Kapag binigyan kita ng rate na 70, hindi ka makakauwi ng Manila. Akin na lang yung number ni Iya, sasabihin ko hindi po siya pumasa. Oh no! Okay. Crochet to Drew. Crochet. Okay, this is a hook. Ito yung raffia. Papasok lang natin dito. Nawala na kagad ako. Opo. Ito, di ba? Inumpisan ko na to Drew, Tapusin nyo na rin. Ay, wag na. Ay, hindi. Ngayon pa lang, sige, pakikuha nga ng damit ni Drew. Oh no! Kasi iiwan to, di siya pasado. Okay. Ito. So, ipapasok natin. Tapos, ipapasok din. Ayun. So, lagay dyan. Sige, go. So, okay. Ay, tapos na? Tapos na, kala ko tapos na. Magic? Magic, ma'am. Papaluin ka. Ay, wag naman. Okay, so ganyan po. Opo, tapos nun, pasok. Tapos, hila. Okay, ipasok mo pa. So, ipasok ko dito. Oo nga po, ganyan po talaga ako. Pasensya na. Kasi meron naman po akong expertise sa mga ibang aspect sa buhay ko. Pero pagdating dito talaga, naiintindihan ko. Although kaya kong mag-spell ng biyahe ng tama. Hindi yan pinag-uusapan natin dito talaga tayo. Sorry po. Or else hindi ka makakapasa. Kunin yung damit ni Drew, kasabay ang maleta. So, okay. Ano po yung gagawin ko? Okay. Lagay dito. Lagay ko. Pasok yan. Yan, tas hila. Hilahin mo yung hibla. Hilahin ko? Tapos dapat makapasok din sa loob. So, hila. Yan, yun. Tapos hila ulit, pasok mo dito. Yun So, pa lang, hila 95. ulit? Hindi na, huwag mo na ibubuhol. Bibigyan kita ng 95 pag naipasok mo to, ha? Ayun! Ay, hindi. Sira. Ano, pasado ba to? Sumablay man tayo sa paggawa ng Christmas sock ornament, meron pa rin ako regalo mula sa mga Bicolano. Ay, ang cute naman yan. Okay. So, pwede kang... Ito yung panlinis ng plato talaga. Di ba lagi kang nagbabiyahe? Opo. Minsan may mga libag. Marami po. Pwede mo itong gamitin na pang-galis. Hindi. Wala po. O, tamang-tama iyon. Ruyag ka sa amin. Ay, ruyag ho rin kayo sa akin. Oh, very good. Huwag ka nang umuwi. Kunin yung malita mo. Ay, baba na yung maleta ko, please! O, ito. Bugtong-bugtong. Kakaning kulay ube. Paborito ng mga Bicolano merong feeling ng makapuno. Perfect kainin tuwing Pasko. Hindi puto bongbong, kundi makapuno rice puto. Yung puto bongbong at saka itong makapuno rice puto, in terms of ingredients, pareho siyang rice flour. Ni-level up namin siya to makapuno since yung Bicol region is pamoso na ngayon sa pagkakaroon ng makapuno.
Giniling na bigas ang ginagamit sa pagluluto nito na hinuhulma sa bao ng makapuno. Pinapalamanan ng caramelized makapuno at saka iniluluto na parang bibingka. Pero isinasalansan na parang puto bumbong. Ito ang palaging nasa hapag ng kainan, bilog, lechon at ito. Kasi ito ang ng mga Bicolano, yung malagkit na parang closeness ang naaano dito. Masarap, matamis, malinamnam. Matapos namnamin ang mga handa, ilakad natin ang ating kabusugan 40 feet above ground. Ito ang hamster walk na bago mo susubukan dito sa Albay. Simple lang naman ang idea. Para ka lang naglalakad sa hamster wheel, papalapit sa Christmas bonus mo. O lakad lang daw ha? So, maglalakad ka with the background ng Mayon Volcano. So, it's a very, kumbaga, good scenery sa And then sa baba po niya, actually our trail po ng ATV. So, simultaneously pwede kayong nag-ATV sa baba and then sa taas meron nag-hamster wheel. Very perfect po yung, kumbaga, shot doon. Aabot sa 150 meters ang haba ng atraksyong ito. Wala tayong sawa sa activities. Pero syempre doon ako sa nature tripping. I think it's gonna take us 10 minutes bago tayo makatungtong sa foot ng or paanan ng Vera Falls. Dahil sa ulan noong mga nakarang araw, medyo basa ang daan. Ako, anong kulay kaya ng tubig ang madadatnan ko sa falls? Pagkatapos ng ilang minuto, mas ramdam na ang falls dahil sa malakas na tunog ng tubig. Confirm, mga biyahero! Malinaw na malinaw nga ang tubig. May taas na 35 feet ang Vera Falls. Pero dahil nasa 6 feet lang ang lalim nito, hindi advisable ang pagtalon sa tubig. Ano, ready ka na? Ready ka na? Alam mo na mangyayari ngayon! Oo nga, alam ko! Sa first biyeros, well, okay lang naman kung ganito naman kaganda ang natatanong mo. May environmental fee sila dito. So kailangan po muna nilang bayad ng environmental fee bago po sila makapasok po sa lugar po. 10 pesos lang po yung environmental fee po. Yung mga punong abalaryan pagdating sa handaan. Pasok! Sa Albay, ito raw ang nakagawian pagdating sa kainan, lalo na kapag nagtitipid ka. Bilao style! Nakapwesto sa tabing kalsada, may kalapit na terminal ng mga sasakyan at pwedeng mag-dine-in o take-out, single order o pang buong barangay. Yan ang mga dahilan kung bakit certified pangmasa ang kainan nito sa Daraga. Sabi nila, sumikat daw kami kasi dahil sa mga timpla namin at the same time mura at yung sauce namin na maanghang talaga. Bilang pamasko sa kanilang mga parokyano, syempre kasama na tayo mga biyero. Narito ang bago nilang offering na Christmas Bilao. Let's do the roll call. Pansit, barbecue, liempo, lumpia Shanghai, fried chicken at sisig. May 6 ka ng handa sa halagang 1,599 pesos lang. Pag Christmas, tradisyon na sa amin na magsama-sama buong pamilya. Tapos, sharing ng pagkain, of course. At para sa Christmas venue with a view, bakit hindi natin ito bitbitin sa isang picnic area? Pagpasok nyo pa lang, pwede na kayong abutan, pwede na kayong kumuha ng banig dahil mga tao pwede rin mag-picnic dito. Sabi nila, pwede mag-picnic, di nagdala ko ng sariling baon. Christmas Bilao. Alam naman natin na sikat ang mga bilao kapag Christmas season dahil kapag package or pang maramihan, of course, it can cater to a lot of people and it's just more cost effective. Pero syempre, mas malaki, mas madami, mas masaya. Di ba? Manghang pero matamis. Kaya masarap yung combo. Masarap na pagkain plus magandang tanawin. Sold!
Santa, baka naman magpadala ka pa ng new Bicolano friends. Merry Christmas! Wala akong pera! Ay, akala ko mga narinig kayo. Uy! Ayan, ba't mag-isa ka? Kaya hindi ko alam bakit ako mag-isa eh. Nasasabi na kayo. Samahan ka namin ngayong Pasko. Yan, thank you. Yes, sisig. Celebrating Christmas as a Bicolano dito sa Bicol, meron bang, do you guys do anything specifically? Very family-oriented ang mga Bicolano. So, kadalasan talaga umuwi lahat ng... so dapat naiipon lahat ng pamilya. Kumbaga parang required siya sa every family na umuwi. Nauuwi, kahit saan ka mang nagtatrabaho sa lupaalop ng mundo, uuwi ka sa Bicol. Cheers, guys! Cheers! Siyempre, marami pa tayong pwedeng makita at magawa rito. Gaya ng pagsagot kung sino ang pinakamataas ang pwesto sa tatlo. Yung saranggola na pinalilipad mo? Yung mga ibon na pinapakain mo? O yung kabundukan na kinatatayuan mo? Hehehe. Let's go inside the little chapel of Farm Plate, Philippines' smallest chapel. Farm Plate is a place kung saan pwede po tayo mag-gather with family or friends dito sa Old West themed. Kapag inabutan ng dilim, lipat naman tayo dito sa lugar na may Christmas theme. Pasok sa budget ang 85 pesos na entrance fee. Patulog na ang araw, pero hudyat pa lang daw yan ng maningning na Kapaskuhan. Meron din kami ngayong Christmas Village. Nag-open lang last November 5. Nag-decide lang yung family na ilabas yung collections nila and also magdagdag ng ibang mga Christmas attractions dito sa Tres Hijos. And hindi namin inasahan na magugustuhan pala siya ng mga tao dito. So meron kami, syempre, ang pinaka-highlight is our 60 feet giant Christmas tree with 70,000 lights. Kakapasok na natin sa Christmas Village sa tinitirahan nating resort. And normally, they open or they pretty much light the place up from 5 p.m. and then they close it to 11 p.m. or until may tao pa. It's a weekday and kitang-kita na marami ng tao actually. But syempre, as expected, kapag week ends, mas maraming tao, mas syempre, grupo-grupo yung all ages. Napanood namin to sa Facebook and then na-attract kami sa ganda po nung pagka-shoot ng video. Maugmang Pasko! Hindi lang mga lokal lang narito yung iba, kagaya rin nating turista. Kami ay taga Iloilo at bumisita ng aming family dito. It's like a Christmas wonderland. Parang it feels like home at the same time. Nagse-celebrate ka ng Christmas. So it's like celebrating with family and friends. It is pretty legit in terms of IG-worthy pictures and videos. We are just experiencing one tunnel of, well, I guess this is only the one very bright and colorful tunnel. The coconut trees are also covered with Christmas lights. So in general, it is a legit Christmas place to go to kapag gabi dito sa Albay. What a legit Christmas village experience, Bieros. Tuwing Pasko, todo-todo ang mga handaan kainan. At ang dahilan ng bayan, Pasko naman eh! Kung sa Batangas may lomi overload, dito sa Legazpi Albay, meron namang beef pares mami overload. O sa pagkaputok-batok. Nag-start po kami dito nung October pa lang po. Swak na swak po ito ngayong Pasko dahil po ang sabaw at malamig ang simoy ng hangin. Erase muna tayo sa diet. Ayan, bigyan natin ng gift ang ating mga sarili. May beef pares meal din dito na binansagang overkill. Beef, lechon kawali, chicharong bulaklak, at balut. Lahat ay nag-aagawan para sa atensyon mo. Choose your fighter, Bajeros! Harap talaga! Pasko!
ng batok ko. Oh no! Ubus na kasi yung 13 month ko pala. Hindi naman sasakit ang bulsa nyo sa affordable price itong 150 pesos per order. Ano ba ang nakagawian ng mga Bicolano tuwing holiday season? Giving some regalos, exchange gift, programs, yan ang mga ginagawa ng mga Bicolano. Family gathering. Minsan sa mga tropa, bibisita. Pupunta sila sa bahay para sa Noche Buena. Yung tatlo naming anak kasama ang aming mga apo. At kapag gustong lumabas, pwedeng dumiretso rito sa 14 hectares Sumlang Lake kung saan pwedeng mag-Mount Mayon sightseeing habang nakasakay sa balsa. Kaya lang, nagpainom ng ulan ang kalangitan. Natural lang yan tuwing bumabiyahe. Kaya huwag ma-stress, biheros. Sumlang Lake, nagsimula siya sa bayanihan ng mga nakatira sa Sumlang. Nilinisan nila ang lake by 2013. Yun, nag-start yung operation na. Di bali, biheros, may isa pang activity dito sa Kamalig na pwede natin gawin. Solong-solo natin ang magandang tanawin sa 6.5 hectare Solong Eco Park. Sikat daw nila activity rito ang spelunking sa Crystal Cave. Kayang-kaya maski na ng mga bata ang ilang minutong lakaran papunta sa cave. Yung cave po namin technically ay warm and then crystal cave po siya kasi maraming crystal formation kayong makikita kapag kayo ay nasa loob na ng kuweba. Ang mga makikita po sa loob ng cave ay mga crystal formation, stalactites, stalagmites, mayroong calcite stone. 40 pesos lang ang entrance fee, biheros. At kung may mararanasan naman kayong naiibang Christmas tradition dito sa Albay, ito na siguro yun. Yung pangangaroling kasi dito, masyadong binibigyan ng effort. Kailangan mo mag-practice ng ilang araw para ma-entertain yung mga kapitbahay. Pag nag-carol kami dito sa Bicol ay Pastores, Sile, vamos di alegría, unimis también. Ang musical reenactment ng mga Bicolano na nagpapakita ng nativity story sa pamamagitan ng interpretative dance. Tinatawag itong pastores na nangangahulugang shepherds o mga pastol. Tampok sa sayaw ang pagbubunyi ng mga pastores sa Bethlehem noong isinilang ng Birheng Maria si Jesus. Ginagamit dito ang Spanish song na Pastores a Belén o Shepherds to Bethlehem na komposisyon ni Dr. Jose Rizal. Sa Bicol, ito ang paraan ng mga tao para mamasko o manghingi ng aguinaldo sa mga bahay-bahay. Sa Albay din tinatanghal ang taunang Pastores Competition na sinasalihan ng mga grupo mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol. Ginaganap ito tuwing 2 linggo ng Disyembre at dinadaluhan ng mga tao bago magbukas ang Misa de Gallo. Nang magsaboy ng ganda ang langit, parang kinarir ng Albay ang pagsungkit. Tingnan nyo nga naman, inuulad sila ng magayon ng mga pasyagan. Ang pinakasentro, itong matayog nilang landmark. Courtesy call muna tayo kay Majestic Mount Mayon. Uy! Ano ginagawa mo dito? Magtatago muna ako sa mga inaanak ko. Safe siguro dito. Hindi nakarating ng Bohol ang assistant cameraman nating si Mong sa katatago sa mga inaanak. Ang breathtaking Kitinday Hills na yan, dito pa rin sa Kamalig, Albay. Unang-una po ay submerged in the water for almost 1.8 million years. Mayroon kayo ditong makita, shell, dead corals at marami pang iba. Nung nawala yung tubig, lumitaw yung hills po through soil erosion forming the hills. More than 400 years ang makita nyo dito. Abot tanaw yung Mayon volcano. Sa iba po, wala kaming tarsier. Sa muling pagbubukas ng maraming pasyalan, mas nagniningning ang Kapaskuhan. Ang pagdiriwang, mas nagiging espesyal kapag nasa Albay, lalo na kung puno ng mga lugar at karanasan na hindi inaasahan. Bang Pasko! Cheers! Cheers! Cheers!